Very rampant po ngayon, ano, kahit sa mga balita, yung pambubuli, especially sa mga kabataan. To the point na halos, yung iba, sa sobra talagang stress, ay nawawala na sa lakas ng loob. To the point na, alam mo yun, hindi ko mabanggit yung salita, parang sumuko na sa buhay. Which is nakakalungkot, di ba? Ngayon, kung halimbawang isa tayo sa mga nabubuli, lumaranas ng ganito, isipin lang natin, lilipas din tong mga araw na to, wag tayong makontain din sa sakit na nararamdaman natin. Especially din sa mga bumibigay na. Alam niyo naman, pag sinabi kong salitang bumibigay na, isipin natin yung Diyos na lumalang sa atin. Kasi iba, feeling nila, kumbaga tapos na yung pain, matatapos na yung nararamdaman nilang sakit sa kalooban. Hindi yan katapusan eh. Hindi yan katapusan ng paghihirap, yung susuko ka na. Actually, pinapahamak natin dyan yung ating kaluluwa. Kasi bakit? Ang kasama sa kautusan ng Diyos, diba, na huwag kang papatay. Yung sarili mo, ginanon mo, paano ka mapapatawad ng Diyos? Diba? Paano ka pa magkakaroon ng chance magsisi? Wala na. Malis ka na, namaalam ka na. Tapos yung ginawa mo, mali yun dahil bawal lang kumitil. Pero ikaw, sarili mong buhay, kinitil mo. Kaya kung inaakala mo na matatapos na yung pagdurusa mo dito sa mundo dahil sa ganong mentality mo, nagkakamali ka. Kaluluwa natin ang magdurusa kapag ginawa natin ang bagay na yan. Kaya wag tayo magpapadaig yung sa mga nambubuli dahil lang ba sa kanila sasayangin natin yung ating buhay. Diba, sasayangin mo ba yung mga pangarap mo? Pangarap mo na makatulong, iyaw na magulang mo sa kahirapan dahil nadala ka lang nung pambubuli ng iba. Diba? Sinong talo dun? Ikaw. Kaya ang best revenge dun sa mga klase ng tao is yung pagsisikap natin, diba? Pagsikapan natin na ayusin ang ating buhay, yung sinasabi nilang hindi natin kaya, patunayan natin na kaya natin. Kasi pagdating ng araw, pag nakita nila na lahat ng ibinato nila sa'yo na masasakit na salita, hindi tumalab sa'yo, sila yung sila yung masasaktan doon. Sila yung sasalo ng mga bagay na ibinato nila sa'yo. Kaya ang tamang paghihiganti, hindi yung sarili mo, pahihirapan mo. Diba? Ang tamang paghihiganti is yung pagsisikap. Sikapin mo sa iyong sarili na mali. Patunayan mo sa kanila na mali ang kanilang mga ibinabato sa iyong masasakit na salita. At ang Panginoon mahabagin yan sa mga taong inaapi. Kaya kung inaapi ka man nila ngayon, darating ang araw itataas ka ng Diyos. Dahil ang mga nagpapakababa ay itinataas ng Panginoon. At yung mga nagmamataas, ibinababa ng Panginoon sa kapanahunan. Kaya laban lang kapatid ha. Laban lang tayo sa buhay na ito. Ang Panginoon lang ang may kapangyarihan sa ating buhay. Huwag tayo magpapadala sa depression. Huwag nating gayahin yung mga sumusuko ng dahilan sa depression. Diba? So, God bless everyone.